Okay, good guys, no, meron tayong DE error dito na gagawin, no. So ito po ay LG top load, no, automatic washing machine. So ang error niya is DE. So ito ngayon guys ang ating referin, kasi nga ang problema nito guys, kaya siya nagdi-DE, sira na rin yung pinto niya, no, may basag na. So may time na hindi na tumatama yung lead niya. Kaya nagkaroon siya ng DE error. So ang gagawin natin guys, dahil basag na yung pinto, iba-bypass natin yung DE error, no? So sa pag-bypass ng DE error guys, yung ganitong model kasi, yung lead switch nito is nasa board naka-connect, no? So kailangan natin siyang bypassin para magamit nila yung washing ng tuloy-tuloy, no? Kasi nga pag hindi natin siya bypassin, hindi nila magamit yung washing machine nila, kasi may DE dahil sira na yung pinakapinto niya, umaangat na, hindi na siya lumalapat, no? So may mga paraan pa naman guys na para siya gawin kung nagdi-DE siya tapos sira na yung pintuan niya. So pwede naman natin siya i-bypass, no? So binuksan lang natin to guys yung board para bypassin natin yung lead switch nitong LG, no? So madali lang naman to siya gawin, no? So kung marunong kayo maghinang, kaya nyo itong gawin guys, no? So ito, binabaklas na natin yung board na kailangan natin siya i-bypass, no? So nandito tayo ngayon guys sa Cabuyao, Niyugan, Cabuyao, Laguna. So dito tayo nag-service ngayon, no? So again, sumama ulit tayo sa team namin, no, para mag-service dito, no. Dito kasi sa Niyugan guys, walang parking. Kaya kailangan may kasama yung isang technician natin. Kasi yung driver na kasama, hindi pwedeng iwanan yung sasakyan, baka mato. So yan. So medyo malutong na yung ano nito. Medyo matagal na yung washing na ito guys, nasa 8 years na mahigit, sabi ng ating customer. Ayan. So ito yung parts na kailangan natin i-bypass guys, no, ito dito sa area na to. So mayroon siyang yung lead switch kasi niyan guys, ano yan, para siyang magnetic na pag tinamaan siya ng pinto, nagkaroon siya ng contacts, parang hinihigop yung magnet ng magnet, no. So dito sa area na to guys, nakalagay yung pinaka lead sensor niya or lead switch, no. So ito po ang ating i-bypass ngayon. Although marami na tayong na-vlog nito guys, no, sa DE error. So puntahan nyo na lang sa YouTube channel natin, i-search nyo na lang yung DE error. So marami na tayong nailabas nito, no. Dalawang klase yung pag-bypass nito, pwedeng doon sa harapan nyo sa i-bypass, pwedeng dito sa likuran, no. So yan, so ang gagawin lang namin dito is anuhan lang muna natin, hiwaan natin gamit yung soldering, no. Kakat natin yung cover gamit yung soldering para naman maka-access tayo dito sa connection ng lead switch, no. So ayan na guys, oh. Natanggal na natin, then linisin lang natin para mahinang natin yung paa, no. Kasi yung lead switch yan guys, may dalawang paa yan, na ito yun guys, oh. May dalawang paa siya na nakakonect doon sa taas. So yun lang guys ang i-bypass nyo. So ang pag-bypass naman dyan, lagyan nyo na lang ng wire, i-connect nyo siya, hinangan nyo siya, yun, linisin tapos hinangan para makapag ano tayo. Yan, linisin lang yan guys, no? Dalawang paa lang yan pag kunikin natin, bypass. So yun. So kung gusto niyo paggawa sa amin guys, message lang kayo sa aming Facebook page sa Northia Repair Shop, no, para mabigyan kayo ng schedule. Kami po ay nag-service ng Cavite, Laguna, Batangas, no. Pero sa Batangas guys, hanggang Santo Tomas or ano kami, hanggang Lipa kaya pa. Pero pag Batangas City, medyo mataas na yung rate namin doon dahil mataas na yung gasolina at saka toll sa Batangas City, no. Sa bandang Cavite naman, Bacoor, yan, Dasma, Gentry, yan, pwede tayo dyan. Yung Tansa naman, medyo malayo na sa amin sa Cavite City, hindi na rin kami aabot doon, no. Bandang NCR naman, hanggang Paranaque lang kami guys, no. So hindi na kami lalagpas ng Paranaque kasi nga medyo malayo na masyado. So yun. So yan, hinangan lang natin ng wire, kukunik lang natin. So kung gusto nyo pang detailed na video para dito guys, nasa YouTube namin, marami na kaming nailabas nito na ganitong problema, DE error, no. Mas detailed yon yung mga nilabas namin before, no. So ito pinakita lang natin para sa solusyon doon sa DE, no. So ito naman medyo mahirap siya i-DIY kung hindi ka marunong maghinang. So hindi mo ito kaya i-DIY, no. Pero kung technician ka or sanay ka mag-DIY, kaya mo ito i-DIY, no. So yun. So after natin yan guys magawa,
balik natin yung kinat natin na portion ng plastic, then hinangin at alagyan natin siya ng glue para naman silyado ulit. So yun, so lagi tayong may baon na glue gun para pang silyo dito sa portion na yan, para at least hindi pa rin siya mapasok ng moisture, no? So yun, so yan na guys, binabalik na natin, testing na natin to, no? So yun, press lang natin, tingnan natin kung tumatama yung mga tack switch nya, no? So yan na guys, no? Testing na natin. Ayan, testing na natin siya. So basic lang naman to pagka di error sa mga ganitong model. Yung ibang model naman guys, yung mga bago, mayroon na talaga silang lead switch sa ilalim nakalagay ng board, no? Hindi mo na kailangan ihinang dyan sa board, talaga naka-separate na siya. Mayroon siyang sensor na naka-separate na nakalagay, hindi siya kasama sa board, no? Yung mga old model guys, kasama. So ayan guys, so binuksan natin, tuloy-tuloy pa rin yung spin niya. So ang downside lang nito guys, yun nga, ito basag kasi guys, ayan, basag na. Yan, yan. So ang downside lang nito, pag binuksan mo yung pinto, tuloy-tuloy pa rin yung takbo ng washing machine. So dapat i-inform nyo lang si customer na ganun yung naging downside niya, no? Na once nabuksan yung pinto, tuloy pa rin siya, hindi siya magkaroon ng error, no? So kailangan ma-inform si customer yan. Yan, yan, kahit binubuksan mo, tuloy-tuloy na, no? So yun lang pinaka downside niya, no? So pwede mo naman yan i-pause kung gusto mong pahintuin. Okay, thank you, bye bye.